Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga halaman na makakatulong sa iyong kidney. Naranasan mo na ba, pagkatapos umihi, tumingin ka sa inidoro at nakakita ng bula at biglang kinabahan ang puso mo? Maraming nagsasabi sa akin, "Doc, sira na ba ang kidney ko dahil sa bula?" Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan dahil isang senyales lang ay sapat na para hindi ka makatulog buong gabi. Pero totoo ang sasabihin ko, para mapanatag na kayo kahit paano. Para sa ilan, lumalabas ang bula dahil lang sa kulang sa tubig o dahil mas concentrated ang ihi sa umaga o dahil malakas ang daloy ng ihi kaya maraming bula ang lumalabas at mabilis ding nawawala. Pero may mga kaso rin na ang bula ay senyales na na-overload ang kidney, lalo na kung matagal nang mataas ang blood sugar at ang kidney ay nahihirapang mag-filter kaysa sa normal. Kaya, ano ang dapat nating gawin para gumaan ang trabaho ng kidney nang hindi gumagastos ng malaki? Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ilang murang gulay na madalas nating makikita sa bahay na kung kakainin ng tama ay makakatulong para maging mas magaan ang pagkain at suportahan ang kidney para hindi na gaanong mahirapan. At higit sa lahat, ibabahagi ko rin ang 6 na uri ng gulay na may 6 na iba't ibang mekanismo. Mayroong nakakatulong para hindi masyadong mabigat ang pagkain, mayroong nakakatulong para matagal kang mabusog para hindi masyadong tumaas ang blood sugar, at mayroong nakakatulong para mabawasan ang pakiramdam ng init at discomfort. Pero kailangan itong kainin ng tama para maging kapaki-pakinabang. Mga kababayan, tulungan niyo lang ako sa isang maliit na tip bago tayo magsimula. Huwag kang basta-basta iinom o kakain ng kung ano-ano para lang mawala ang bula. Dahil kung ang bula ay dahil talaga sa protina sa kidney, kailangan nating malaman ang sanhi para magamot ng tama at hindi lang itago ang sintomas. Sa huling bahagi ng video, sasabihin ko ang pinakamadaling bilhin at pinakamurang gulay. Pero ito rin ang madalas na mali ang pagkain na nagiging dahilan para dumami ang pag-ihi sa gabi ng marami sa atin. Manatili kayo, mga kababayan, dahil sasabihin ko kung kailan normal ang bula at kailan kailangan nang magpatingin sa doktor para mapanatag tayo. Ako si Dr. Renato Bagani, isang doktor na dalubhasa sa diabetes para sa mga higit 50 taong gulang na may 45 taong karanasan sa practice. Kung sa tingin niyo ay nakakatulong ang ganitong klaseng direkta at praktikal na payo, i-like at i-subscribe niyo ang aking channel para magkaroon ako ng inspirasyon na gumawa pa ng maraming video na mura at talagang epektibo. Ang video ngayon ay may 3 bahagi. Una, intindihin ng tama ang bula sa ihi at mahinang kidney para hindi mangamba. Pangalawa, tatalakayin natin ang 6 na uri ng gulay na nagpapalakas sa kidney ayon sa mekanismo at paano ito kainin para bumaba ang blood sugar. Pangatlo, bibigyan ko kayo ng checklist para kumain ng tama para gumaan ang kidney at hindi pa bago-bago ang blood sugar. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Mag-comment kayo para malaman ko. Ano ang mas kinakatakutan nyo, ang bula dahil sa kulang sa tubig o ang bula dahil sa protina sa kidney? Mayroong isang nakakagulat na katotohanan na gusto kong sabihin agad para hindi kayo masyadong mangamba. Hindi porket may bula sa ihi ay sira na ang kidney. Ang bula ay maaaring simpleng pangyayari lang, pero maaari rin itong senyales. Ang problema ay kailangan nating malaman kung anong uri ng bula ang dapat pagtuunan ng pansin. Tandaan nyo ang 3 pinakamadalas na sanhi na madaling makilala. Unang grupo, concentrated ang ihi. Kapag kaunti lang ang iniinom mo, marami kang pinagpapawisan o bagong gising ka sa umaga, mas madalas na madilim ang kulay ng ihi, mas mabaho at maaaring may kaunting bula. Sa ganitong kaso, hindi karaniwang makapal ang bula at maaaring bumaba kapag umiinom ka ng sapat na tubig sa maghapon. Ikalawang grupo, malakas na daloy ng ihi o mabilis na pag-ihi. May ilang tao na malapit sa inidoro, malakas ang daloy ng ihi na bumababa sa tubig,
Maraming bula ang lumalabas, pero mabilis ding nawawala. Maraming beses na nakakakita ng bula, pero natatakot. Pero sa totoo lang, mechanical foam lang yan. Tulad lang ng pagbuhos mo ng malakas na tubig, lumalabas ang bula. Ikatlong grupo ang mas kailangan nating pagtuunan ng pansin. Protina sa ihi at proteinuria. Ang ganitong uri ng bula ay karaniwang makapal, mukhang may manipis na layer ng bula, at matagal mawala, paulit-ulit, sa loob ng maraming araw. Lalo na kung may kasamang senyales, tulad ng pamamaga ng talukap ng mata sa umaga, pamamaga ng paa, panghihina ng katawan, o hirap kontrolin ang blood pressure. Huwag kayong maging pabaya. Kaya, anong punto ang dapat na magpatingin sa doktor? Ipaliwanag ko ng malinaw para madali niyong matandaan. Kung ang makapal na bula ay nagpapatuloy ng higit sa 1 hanggang 2 linggo, o ang bula ay may kasamang pamamaga, panghihina, mataas na blood pressure, at pabago-bagong blood sugar, dapat kayong magpa-urinalysis at albumin, creatinine ratio test para malaman kung may protina. Kapag nalaman ng maaga, agad nating magagawa ng paraan at hindi magiging tahimik na nasisira ang kidney, at ito ang bawal na maling pagkaunawa na kailangan kong sabihin ng direkta. Ang gulay ay sumusuporta lamang sa pagpapagaan ng trabaho ng kidney, nakakatulong para gumaan ang pagkain, mas maging stable ang blood sugar. Walang gulay na makakapagpawala ng proteinuria sa isang gabi kung nananatili ang sanhi. Kung may marinig kayo na nangangakong mawawala agad ang bula kapag ininom ito, kailangan nating maging matalino. Mamaya, ibabahagi ko ang isang dakot ng murang gulay na dapat kainin sa anong oras para gumaan ang kidney at hindi tumaas ang blood sugar. At para makita nyo kung bakit ang pagkain ng gulay ay maaaring magpahina pa sa kidney, mabilis kong ikukwento ang isang tunay na pangyayari sa klinik. Si Aling Nena, 62 taong gulang, matagal nang may diabetes. Nitong nakaraan, sinabi niya, "Dok, nakakatakot ang bula sa ihi, tapos madalas pa akong umihi sa gabi." Sabi niya, marami raw siyang kinakain na gulay, araw-araw may sabaw, pero nang tanungin ko ng mas detalyado, doon lang lumabas ang malaking pagkakamali. Sa hapunan, kumakain siya ng maraming sabaw at isinasawsaw pa sa maalat, kulang sa protina at mataas pa rin ang carbohydrates. Kaya kahit kumakain siya ng gulay, mabigat pa rin ang hapunan, kailangan pa ring magtrabaho ng husto ang kidney at umiihi pa rin sa gabi. Nangangako ako na pagkatapos niyong marinig ang 6 na gulay na ito, malalaman niyo agad aling gulay ang uunahin sa tanghali, aling gulay ang kailangan kainin ng maaga sa gabi, at aling gulay ang dapat maging maingat kapag mahina ang kidney. Huwag muna kayong umalis sa video, mga kababayan, dahil ang gulay numero 1 ay mura, marami sa bahay, pero 90% sa inyo ay mali ang pagkain. Pakinggan niyo akong magsalita ng tapat, mga kababayan. Ang talbos ng kamote ay hindi magic cure, pero ang talbos ng kamote ay may isang magandang katangian na bagay sa maraming higit 10 taong gulang. Nakakatulong ito para maging mas malamig ang pakiramdam. Pagkatapos kumain, mas magaan, at sa ilang tao ay nakakaramdam pa sila ng pagbaba ng pagpapanatili ng tubig sa katawan at hindi gaanong mabigat ang pakiramdam. Ano ang problema ng maraming may mahinang kidney at mataas na blood sugar? Ang pagkain ay madalas na mabigat, maraming carbohydrates, kumakain ng huli, mas maalat at mas mamantika. Ang resulta ay nahihirapan ang kidney sa pag-filter, gigising ulit sa gabi para umihi, at paggising sa umaga ay pagod. Kung patuloy na ganito, ang resulta ay madaling mahuhulog sa siklo ng kawalan ng tulog, pagod, paghahangad ng pagkain para bumawi, pabago-bagong blood sugar, at lalong nahihirapan ang kidney. Maraming nag-iisip na dahil sa edad, pero sa totoo lang, malaki ang dahilan ay ang paraan ng pagkain na nagpapabigat sa kidney araw-araw. Ang solusyon sa talbos ng kamote ay gamitin ito sa tamang paraan upang mabawasan ang pasanin, hindi ang uminom ng marami. Ang talbos ng kamote ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga, madaling matunaw, na nagpapagaan sa pagkain. At kapag naging simple ang hapunan,
marami ang nakakaramdam na hindi na gaanong masakit ang pag-ihi sa gabi at mas madaling makatulog. Tandaan nyo ang tamang paraan ng paggamit para hindi magkamali. Isang dakot ng sariwang talbos ng kamote, mga 50,070 gramo. Maaari itong ilaga, i-blanch o lutuin sa sabaw. Kung gusto nyo itong gawing juice, ang prinsipyo sa pagprotekta sa blood sugar ay huwag magdagdag ng asukal at dapat lang uminom ng 150,200 milliliters. Mas maganda bago mag-alas, 4 ng hapon. Dahil kung iinom ng masyadong huli, maraming umiihi sa gabi at hindi makatulog, kaya parang mas marami pa ang masama kaysa sa mabuti. At ito ang bahagi na paalala ko para maging ligtas kayo. May 3 grupo na dapat maging maingat sa talbos ng kamote. Una, ang mga madalas bumababa ang blood pressure o gumagamit ng malakas na diuretics. Pangalawa, ang mga may malamig na tiyan, madalas tumae. At pangatlo, ang mga umiinom ng maraming pampalamig na gamot ng sabay-sabay na maaaring magdulot ng digestive problems, 2 senyales na dapat agad mong ihinto. Kung umiinom ka ng talbos ng kamote at nahihilo ka tulad ng pagbaba ng blood pressure o nagtatagal ang pagtatae, ihinto ito at ayusin ang dami, huwag mong pilitin. Mga kababayan, ang talbos ng kamote ay isa lamang bahagi para gumaan ang pagkain. Para talagang gumaan ang kidney, kailangan pa rin nating kumain sa tamang oras. Bawasan ang alat, bawasan ang mantika, at panatilihing stable ang blood sugar. Kung ang talbos ng kamote ay ang luha, pampalami, ang gulay numero 2 naman ay parang tagalinis ng basura sa ihi. Nagulat na ba kayo? At ang gulay numero 2 ay dahon ng sambong. Ang pagkakamali na madalas gawin ng marami ay nakakarinig ng diuretic at kumakain ng marami, araw-araw isang malaking plato. Ang resulta ay malamig ang tiyan, bloated, hindi makatulog, at kung mabigat na ang hapunan, ay lalo pang lumalala. Mas lumalala ang pag-ihi sa gabi. Ang tamang paraan ay napakasimple. Kumain kasama ng pangunahing pagkain, 20,000 a 40 gramo kada araw, isang maliit na dakot lang, mas maganda sa tanghali. Kung mahirap kainin ng hilaw, mabilis na i-blanch o lutuin sa kaunting sabaw. 3 grupo ang dapat maging maingat. May mahinang tiyan, madalas malamigan, at ang mga pumapayat. Ang dahon ng sambong ay pinakamahusay para sa mga madalas na mainit ang pakiramdam, may kaunting kirot sa pag-ihi, at madaling mabusog sa mamantikang pagkain. Ibig sabihin, ang gulay na diuretic ay hindi nangangahulugang mas maraming kainin, mas mabuti. At ito ang oras para ipakita ng gulay numero 3 ang pagpapagaan ng pakiramdam. Pagdating sa dahon ng malunggay, naniniwala akong marami sa inyo ang agad nasasang-ayon. Dahil totoo na may ilang tao na isang mangkok lang ng simpleng nilagang dahon ng malunggay ay nakakaramdam na ng mas madaling paglunok ng pagkain, gumaan ang tiyan, mas madali pang makatulog sa gabi. Pero ang benepisyo ng dahon ng malunggay ay hindi sa pagiging magic kidney tonic tulad ng sinasabi ng marami. Ang pinakamalaking benepisyo ay nakakatulong ang dahon ng malunggay na baguhin ang iyong mga gawi sa pagkain. Sa halip na prito o pinirito na maraming mantika, kumakain tayo ng nilagang dahon ng malunggay na mas magaan, mas kaunting mantika. At tandaan nyo, ang mantika, alat, at maraming carbohydrates ang nagpapagod sa kidney araw-araw, lalo na kapag matagal nang mataas ang blood sugar. Kaya paano kumain ng dahon ng malunggay ng tama para gumaan ang pagkain at hindi tumaas ang pag-ihi sa gabi? Iminumungkahi ko ng napakalinaw, kailangan nyo lang tandaan ang 2 numero. 120 gramo ng lutong dahon ng malunggay sa bawat pagkain ay sapat na. Luto na may giniling na baboy o tokwa para balanse, dahil ang pagkain na gulay lang ay madalas na mabilis makaramdam ng gutom, at muli kang maghahangad ng carbohydrates para bumawi at madaling tumaas ang blood sugar. Tungkol sa oras, unahin mo ang tanghalian o maagang hapon ay ang pinakamabuti. Kung gusto mong kumain sa gabi, tandaan na kumain bago mag-alas, 7 ng gabi, at huwag gawing masyadong maraming sabaw malapit sa oras ng pagtulog. Baka ka umihi sa gabi at mawalan ng tulog.
at paggising sa umaga ay pagod na pagod. Ang benepisyo na mararamdaman mo ng pinakamalinaw kapag ginawa mo ng tama ay mas magaan ang pagkain, gumaan ang tiyan, hindi na gaanong naghahangad ng merienda, at kapag mas stable ang blood sugar pagkatapos kumain, gumaan din ang kidney. Subukan mo ng 1 linggo. Baguhin lang ang 2 hanggang 3 pagkain na prito o pinirito sa nilagang dahon ng malunggay na may tamang dami, at tingnan kung may pagbabago sa iyong pagtulog at pakiramdam ng bigat sa katawan. Pero ipinapaalala ko rin ang 3 grupo na dapat maging maingat. Una, ang mga pinipigilan ang potassium ng mahigpit. Sa kasong ito, kailangan magtanong sa doktor o nutrition expert para ayusin ang dami. Pangalawa, ang mga may digestive problems, ang pagkain ng dahon ng malunggay ay madaling magdulot ng bloatedness at discomfort. Pangatlo, ang mga mabilis na pumapayat, ang pagkain ng maraming gulay pero kulang sa protina at enerhiya ay lalong magpapapayat at manghihina ang katawan. Sigurado akong nagtataka kayo ngayon. Kaya mayroon bang gulay na mura, madaling kainin, at mas bagay sa mga may diabetes? Mayroon pa ring gulay numero 4. Ang gulay numero 4 ay repolyo. Ang pagkain na tinatawag kong tagapagsalba ng pagkain kapag gusto mong mumuwi ng busog. Ihambing ko ito para madaling maintindihan. Sa isang banda, kumakain ka ng maraming kanin o matamis na prutas para mabilis kang mabusog. Sa kabilang banda, kumakain ka ng repolyo para matagal kang mabusog at mas stable ang blood sugar. Ang repolyo ay maraming fiber kaya nakakatulong na mabagal ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. At alam nyo na, kapag hindi masyadong tumatalon ang blood sugar, hindi na rin masyadong pinipilit ang kidney na magtrabaho nang mabilis at mag-filter agad pagkatapos ng bawat pagkain. Ang pagkain ng repolyo ay napakasimple, ilaga o stir-fry ng bahagya. Sa bawat pagkain, mga 250 gramo ng lutong repolyo. Uulitin ko ang mahalagang tip. Stir-fry ng bahagya, kaunting mantika, mas maganda sa tanghali. Kailangan mo lang gawin ng tama, natural na magiging busog at magaan ang pagkain at mas makakatipid pa. At mamaya, sasabihin ko pa, may isang napakadalas na pagkakamali ay ang pagkain ng gulay ng tama, pero naglalagay ng maalat na pampalasa na nagpapagod pa rin sa kidney. Pero bago yan, may isa pa tayong gulay na napakakagiliw. Pagdating sa alugbati, kailangan kong sabihin ang isang katotohanan. Ito ay isang uri ng gulay na madaling makakatulong sa pagdumi. Maraming kumakain nito at nakakaramdam ng gumaan ang tiyan. Mayroon pa ngang nakakatulong na mas madali silang makatulog dahil gumaan ang pagkain. Ngunit ang alugbati ay isa ring uri ng gulay na madalas nating pagkakamalian na nagiging sanhi ng masamang epekto. Ano ang madalas na pagkakamali? Sa gabi, nagluluto kayo ng isang malaking kaldero ng alugbati para malamig, tapos kakainin malapit sa oras ng pagtulog. Maraming sabaw, busog ang tiyan, at ang resulta ay mas maraming pag-ihi sa gabi. Maraming nagsasabi, kumakain ako ng gulay, pero bakit hindi bumababa ang pag-ihi sa gabi? Sa totoo lang, hindi dahil sa masama ang alugbati, kundi dahil ginawa natin itong sabaw sa gabi. Ang resulta nito ay pira-piraso ang tulog sa gabi, paggising na lang ay naihi, pagod na pagod sa umaga. At kapag kulang sa tulog ang katawan, kinabukasan ay madalas na hindi maganda ang blood sugar, madaling tumaas, madaling magpabago-bago, at madaling maghangad ng pagkain para bumawi. Kaya, muling mahuhulog sa siklo ng kawalan ng tulog, pabago-bagong blood sugar, at pagod na kidney. Ang tamang paraan para maging kaibigan ang alugbati, mga kababayan. Tulungan niyo ako sa 2. Una, ang dami sa bawat pagkain ay mga 180 180 gramo ng lutong alugbati ay tama na. Pangalawa, mas maganda ang oras sa maagang hapon. Kung gusto mong kumain sa gabi, kailangan mong kumain ng maaga at kaunti lang ang sabaw. Huwag humigop ng masyadong maraming sabaw malapit sa oras ng pagtulog. Maliit na tip para sa mga madalas constipated. Ang alugbati
ay talagang makakatulong na maging mas madali ang pagdumi. Pero tandaan na balansehin ang pagkain, huwag dahil sa kumain ng gulay ay dagdagan ulit ang carbohydrates tulad ng pagdagdag ng 1 tasa ng kanin para mas mabusog dahil sa ganoon ay madaling tumaas ang blood sugar. Binanggit ko ang 3 grupo na dapat maging maingat. Ang mga nagtatatae, may mahinang tiyan, ang pagkain ng alugbati ay madaling magdulot ng pagdudumi. Ang mga kailangan pigilan ang potassium ng mahigpit, kailangan magtanong sa angkop na dami, at ang sinumang masyadong pagod, kumakain ng maraming gulay, pero kulang sa protina, kailangan ding balansehin ang pagkain para magkaroon ng sapat na lakas. Ngayon, sa gulay numero 6, ang uri na iniisip ng marami na mas maraming kainin, mas mabuti, pero ituturo ko ang isang tip para kainin ito ng kapaki-pakinabang sa kidney at stable ang blood sugar. Ang gulay numero 6 ay pechay at bok choy. May tanong ako sa inyo na madalas kong naririnig sa klinik. Bakit may ilang tao na nakakaramdam ng gumaan ang pakiramdam pagkatapos kumain ng pechay? May ilang tao naman ang nakakaramdam ng kirot sa tiyan at discomfort. Ang sagot ay karaniwang nasa 2 bagay: ang paraan ng pagluto at ang paraan ng pagpapares ng pagkain. Ang pechay na inihalo sa maalat at maraming mantika ay agad na magpapabigat sa pagkain. Ang pechay na kinain kasama ng mataas na carbohydrates at huli na sa gabi ay madaling magpataas ng blood sugar at kailangan na namang magtrabaho ng husto ang kidney, mungkahi, para sa madaling aplikasyon. Sa bawat pagkain, mga 100,220 gramo ng lutong pechay. Mas maganda kung ilaga, isawsaw lang ng bahagya. At ang tamang tip sa pagpapares para maging stable ang blood sugar at gumaan ang kidney ay 1,002 tasa ng kanin o sapat na carbohydrates, sapat na protina, at isang malaking plato ng pechay. Pagkatapos kumain, maglakad ng bahagya ng 10 minuto at agad na magbabago ang pakiramdam ng katawan. Ipinaalala ko rin ang 3 grupo na kailangan ng personalized na payo. Ang mga kailangang pigilan ang potassium ng mahigpit ay kailangan magtanong sa doktor. At ang mga umiinom ng anticoagulant na gamot at kumakain ng masyadong maraming gulay araw-araw ay dapat magtanong para sa ligtas na adjustment. Huwag nating sarilihin ang paggawa ng desisyon. Sigurado akong pagkatapos niyong marinig ito, magmumuni-muni kayo. Ay, saan ako nagkamali dati? Tama, sa susunod na bahagi, sasabihin ko na agad. 5 pagkakamali na nagpapagod sa kidney kahit araw-araw kang kumakain ng gulay. Mga kababayan, sa bahaging ito, ilalahad ko ang 5 madalas na pagkakamali. Maraming kumakain ng gulay araw-araw, pero may bula pa rin sa ihi at umiihi pa rin sa gabi. Hindi dahil sa masama ang gulay, kundi dahil nahuhulog tayo sa maliliit na pagkakamaling ito. Pagkakamali numero 1, kumakain ng gulay pero maalat ang pampalasa. Sabaw ng gulay na may patis, nilagang gulay na may maalat na sausawan, dagdag pa ng atsara, kaya kailangan na namang magdala ng asin ang kidney. Ang resulta ay pagpapanatili ng tubig, madaling tumaas ang blood pressure, mabigat ang pakiramdam, at umiihi sa gabi. Solusyon: gawing kalahati ang alat sa sausawan, mas maganda kung nilaga, at kung naghahangad ng lasa, gumamit ng kalamansi, bawang, paminta para mas mabango, huwag lang masyadong maalat para masarap. Pagkakamali numero 2, kumakain ng gulay pero mataas pa rin ang carbohydrates. Kumakain ka ng isang malaking plato ng gulay pero 2 tasa pa rin ang kanin, patuloy pa rin ang pagkain ng matatamis. Kaya mataas pa rin ang blood sugar. Ang resulta ay mas nahihirapan ang kidney sa pag-filter, sa katagalan ay madaling masira nang hindi mo namamalayan. Solusyon: tandaan ang simpleng formula, maraming gulay, sapat na protina, sapat na carbohydrates. Pagkakamali numero 3, inilalagay ang gulay sa hapunan nang huli na. Maraming abala sa araw, sa gabi lang nagluluto ng maraming sabaw ng gulay para malamig. Ang resulta ay maraming tubig, kumakain malapit sa oras ng pagtulog, tumataas ang pag-ihi sa gabi, pira-piraso ang tulog. Solusyon: kung kumain sa gabi, kumain bago mag-7 ng gabi
at bawasan ang dami ng sabaw sa gabi. Pagkakamali numero 4, maraming mantika ang gulay na pinrito. Masarap talaga ang pinritong gulay. Pero kung masyadong maraming mantika, mabigat ang pagkain, nagiging mataas ang kolesterol, tahimik na pamamaga. Ang resulta ay hirap kontrolin ang blood sugar, matagal ding apektado ang kidney. Solusyon, magprito ng kaunting mantika o lumipat sa nilaga 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pagkakamali numero 5, nakakakita ng bula pero nagpapagaling mag-isa. Hindi nagpapa-examine kapag matagal nang may bula. Ito ang bawal na maling pagkaunawa na inuulit ko. Ang gulay ay sumusuporta lamang sa pagpapagaan ng pasanin, walang gulay na makakapagpawala ng protina sa isang gabi kung nananatili ang sanhi. Solusyon, kung ang makapal na bula ay nagtatagal kasama ng pamamaga, pagod at mataas na blood pressure, magpa-examine para malinaw. Ibig sabihin, kung ayusin lang ang 2 hanggang 3 maliit na bagay, mas madali na ang pakiramdam ng katawan at sa susunod na bahagi, bibigyan ko kayo ng checklist na dapat tandaan na parang anting-anting. Narito ang checklist, i-save nyo ito. Una, sa bawat pagkain, karaniwang 100,250 gramo ng lutong gulay. Huwag kumain ng basta-basta. Pangalawa, magprito ng bahagya, kaunting mantika. Mas maganda kung nilaga at mas maganda sa tanghali, maagang hapon, kumain sa gabi bago mag-alas. 7 ng gabi kung madalas umihi sa gabi. Pang-4, ipares ang maraming gulay, sapat na protina, sapat na carbohydrates para stable ang blood sugar. Pang-5, kung matagal nang may bula kasama ng pamamaga, pagod, mataas na blood pressure, magpa-examine, huwag maghula. At ang 3 grupo na dapat maging doble ang pag-iingat. May chronic kidney disease na kailangang pigilan ang potassium at phosphorus ng mahigpit. Gumagamit ng malakas na diuretics, madalas bumababa ang blood pressure at ang mga nag-insulin o madalas tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. 2 senyales na dapat agad huminto, mabilis na pagtaas ng pamamaga, kakaunting ihi na hindi normal o pagod, hirap huminga, pagkahilo, hindi normal na tibok ng puso. Manatili pa kayo sandali, mga kababayan. May isang katotohanan akong sasabihin. Ang malusog na kidney ay hindi dahil sa magic gulay, kundi dahil sa tamang pagkain at tamang pagsubaybay. Sa madaling salita, may 6 na uri ng gulay na may 6 na mekanismo: pampalamig, pampagaan, maraming fiber, kaunting mantika, kaunting alat, kumain ng maaga. Tulad ni Aling Nena, kailangan lang baguhin ang hapunan, kumain sa tamang oras, at regular na suriin ang ihi para mas mapanatag. Kung sa tingin nyo ay nakakatulong ito, ibahagi ang video na ito sa mga kamag-anak na madalas umihi sa gabi, mataas ang blood sugar, o mahina ang kidney, at mag-comment kayo sa 6 na uri ng gulay, aling gulay ang pinakamadalas ninyong magawa. Sa susunod na video, gagawa ako ng 7 hanggang 8 gawi pagkatapos ng hapunan na makakatulong para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mapanatiling stable ang blood sugar. Tandaan nyo na panoorin ha.